Pinagpiestahan ng mga residente ang mga inanod na tilapia sa Bislac River sa Bacara, Ilocos Norte. Kanya-kanyang bit-bit ng lambat ang mga residente. Anila, lumalabas ang mga isda kapag mataas ang level ng tubig sa ilog doon. Sa Bugay, Cagayan, nagsagawa naman ng forced harvest ang ilang nag-aalaga ng isdang malaga. Ayon sa LGU, kinailangan ng hulihin ng mga isda dahil sa maruming tubig na napupunta sa mga palaisdaan bunsod ng bagyo. Binili na rin daw nila ang mga isda para maibalik ang puhunan ng mga mangingisda. Habang ang iba, ibinenta na lang ng palugi. Perwisyo pa rin ang baha sa Maynila kasunod ng mga pag-ulan at nakatutok doon live si Nico Wahe. Nico. Ivan, mga hindi gumaganang flood control station, mga baradong drainage system at maging mga tubong hindi raw nagtatagpo. Yan ang mga dahilan kung bakit kaunting ulan lang ay baha na agad dito sa Maynila. Hanggang gutter na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa Espanya Boulevard madaling araw kanina. Sa Taft Avenue, naglakas loob ang mga motoristang suungin ng baha. Pero ang tricycle na ito, hindi na sumugal at bumalik na lang. Bandang tanghali, baha pa rin sa ilang bahagi ng Maynila, kaya sa General Luna Street. Si Manila Mayor Isko Moreno, personal na nag-obserba sa paghigop o pagpump ng bara sa drainage doon. Talagang kailangan bigyan ng concern itong Calao, Taft Avenue, major thoroughfares. It has to be cleared of any obstruction, hopefully even flooding, no? Yung major thoroughfare para tuloy-tuloy. Bandang alas 3 ng hapon, baha pa rin sa Taft Corner UN Avenue. Nagsagawa ng clearing operation sa bahaging ito ng Calao. Pinuntahan din namin ang mga nakatira sa gilid ng ilog na ito na konektado sa Estero de Sunog Apog. Ayon sa kanila, kahuhupa lang ng baha. Araw-araw raw silang binabaha kahit walang ulan. Kanina pong madaling araw, high tide po, alas 3 ng madaling araw. Humupa po ng alas 7. Tapos bukas po, ganun po uli. Ang hupa naman nun, alas 8. Aminado si Moreno, mga band-aid solution pa lang ang nagagawa nila kaugnay sa baha sa Maynila. Hanggat wala yung talagang real solution, which is to create more catch basin and pumping station that are running effectively at mga tubong sapat at nag-uusap. Kasi maraming ginawang tubo rito sa Maynila, hindi nagpapangita. Hindi gumaganang flood control naman ang problema sa Estero de Sunog Apog, kaya bumabaha roon pag high tide. DPWH at MMDA raw ang may hawak nito. Yun ang nalulungkot tayo. I hope that DPWH and MMDA will look into this. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DPWH at MMDA. Ivan, dahil nag-declogging naman na kanina ay unti-unti nang humupa yung baha dito sa may Taft Avenue Corner UN. Kanina, buong kalsada na to ay talagang baha at ngayon, kalahati na lang, itong kanang bahagi na lang at kalahati na lang din ng gutter. Yung karugtong naman na General Luna Street ay wala na ring baha. Balik muna sa inyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, Nico Wahe. May naitalang mga pagguho at pagbagsak ng mga bato sa norte dahil sa masamang panahon. Habang sa isang bayan sa Ilocos Norte nawalan ng supply ng tubig kung kailan maulan. Mula po sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Pia, hindi man sobrang lakas ang hanging dulot ng bagyong Krishing, dama naman po ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Northern Luzon, kabilang na po dito sa Ilocos Norte kung saan po umuulan na ulit ngayon dahilan para po masira ang ilang river wall. Kita ang mga nalalaglag na malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng bundok sa Camp 6 sa bayan ng Tuba sa Benguet, bunsod ng malakas na ulan. Pasado alas 9 kaninang umaga nag-abiso ang DPWH Cordillera na hindi muna madaraanan ang bahagi ng entrada ng Rockshed. Pinadaraan muna ang mga sasakyan sa alternatibong ruta tulad sa Marcos Highway at Asin-Nangalisan San Pascual La Union Boundary Road. Patuloy ang clearing operations. Bandang alauna ng hapon, isang boulder o malaking bato ang bumagsak sa isang kotse at bahay sa Camp 7. Buti na lang, walang sakay ang kotse at nakalikas din ang mga nakatira sa bahay. Abiso naman ng Baguio City Public Information Office, sarado muna ngayong araw dahil sa sama ng panahon ang Mines View Park, Baguio Botanical Garden at 3 pang tourist spot.
Sangkatutak na basura naman ang bumara sa flood control metal screen guard sa tributary patungong Balili River. Nananawagan ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging disiplinado sa pagtapon ng basura para hindi magbaha. Bandang hapon ang maramdaman sa Bacara, Ilocos Norte ang malakas na ulan at hangin na dulot ng bagyong Krising. Bahagyang napunit ang bubong ng ilang covered court. Ang ilang bakanteng lote at sakahan sa gilid ng kalsada sa bayan ng Pasukin nalubog sa tubig. Tumaas ang level ng tubig sa Bislac River. Malakas din ang agos ng ilog sa Bilatag River. Kaya nasira ang pangunahing tubo ng water service provider ng bayan na Prime Water na nakapwesto sa isang bahagi ng river wall. Nung lumakas po yung tubig, bali tinangay po yung tubo sir na naka-expose. Kaya ganyan po nangyari. Ang hindi lang namin alam sir kung ano po yung nauna, yung river wall ba ang naunang nasira o yung dinala ng tubo yung river wall. Kaya apektado ang supply ng tubig sa ilang lugar sa dalawang bayan. Sana po maayos ng mas maaga pa. Kasi mahirap po talaga pag may business, tsaka walang ganito, walang kuryente tsaka tubig. At hanggang ngayong hapon po ng Sabado, nagpapatuloy pa rin ang ulan at malakas pa rin ang agos ng ilog, dahilan para hindi pa rin naayos nga ho ang nasirang linya ng tubig. At ayon po sa LGU, dati na pala nalang hiniling sa water service provider ng nasirang water line na yan, na ilipat na sa likurang bahagi ang tubo para hindi ito nasisira tuwing malakas ang agos ng ilog, lalo na tuwing may bagyo. Dapat iplano na lang yun para ma-fix na, hindi taon-taon na nasisira yun. Yun ang problema namin. Pag nasira na yun, wala na kaming supply dito sa na tubig. Ayon sa Prime Water, may initial assessment na sila at pinapahupa lang nila ang masamang panahon para ma-check at makapagkumpuni. Nagkaroon din ng maliliit na landslide sa Pagudpud kaninang umaga. Nasa 64 na pamilya o katumbas ng halos 200 individual mula sa 8 bayan ng probinsya ang inilikas nitong magdamag. Ang bayan ng Umingan isinailalim sa state of calamity sa Pangasinan, kung saan maraming barangay ang apektado ng malawakang baha. At Pia, kahit pahabang papalabas na ang bagyong Krising, patuloy pa rin pong nakaalerto ang mga otoridad dito sa probinsya ng Ilocos Norte, lalo pat sinabi ng Pag-asa at gaya po ng nireport ni Amor kanina, isa po ang probinsyang ito sa mga patuloy pa rin uulanin sa mga susunod na oras. At yan muna ang latest, balik ko na sa iyo, Pia. Ingat kayo at mukhang lumakas ulit ang buhos ng ulan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Apektado rin po ang Visayas at Mindanao ng habagat na pinaigting ng bagyong Krising. Ilang kalsada ang binaha at may nasawi pa matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Mula sa Bacolod City, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Ivan, mabilis ang pagtaas ng baha lalo na sa mga mabababang kalsada sa Negros Occidental. Kagaya na lang dito sa Bacolod City, kahit malakanakang pag-ulan na ang nararanasan sa probinsya ng Negros Occidental. Pinagtulungang itulak ang sasakyang iyan sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental. Stranded kasi ito nang suungin ang abot-hitang baha sa kalsada. Dahil sa taas ng tubig sa Sipalay City, kinakailangan ng gumamit ng heavy equipment ang LGU para mailikas ang ilang residente. Sa tala ng LGU, mahigit 500 pamilya na ang nasa evacuation center sa lungsod. Sa Kabangkalan City, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang kalsadang ito. Nagkabitak-bitak na kasi ang daan matapos bumigay dahil sa landslide. Pauwi na sana ang isang rider sa mainit Surigao del Norte nang matamaan siya ng natumbang puno kagabi. Naisugod siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Malakas daw ang hangin sa lugar na tinitingnang dahilan sa pagkatumba ng puno. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar at passable na ang kalsada. Sa Bacolod City, gutter deep pa rin ang baha sa ilang kalsada kahit na humupa na ang ulan. Patuloy naman ang paghatid ng tulong sa mahigit 1,700 evacuees na apektado ng baha at landslide sa probinsya ng Antique.
Ivan, nagpapatuloy naman ang assessment ng mga local DRRMO kung maaari na bang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nag-evacuate. Habang wala pang desisyon ay tiniyak ng mga LGUs na sapat ang mga pagkain, tubig at iba pang pangangailangan para sa mga evacuees. Yan munang latest mula dito sa Bacolod City. Balik sa inyo dyan, Ivan. Ingat, maraming salamat. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. For the first time, nagsama-sama ang tinaguriang Pamilya de Guzman ng TVB sa outside world. Sa kanilang all-out performance sa It's Showtime, may pa-live rendition sila sa nag-viral na music video ni Kapuso Big Winner, Mika Salamanca. Yan ang literal na collaboration ni Mika kasama si Mom at kapwa-housemate na si Clarice de Guzman. Face card Never Declines naman ang ika-nga ikambal na sina Shubi Etrata at Esnir kasama ang bunso kuno na si Will Ashley. It's giving Gen Z dahil sabay-sabay nilang sinayaw ang ilang trends on TikTok. Nireveal naman ni Mom Clarice na sina Mika at Shubi ang kanyang mga paboritong anak for today.